Hello mga sir, mag-overhaul tayo ng Click 125 na ang issue nito mga sir ay tunog, helicopter o kuliglig, basta andun na lahat ng problema. Hindi ko na sa inyo na iparinig tong tunog na to dahil kinakalas na nung dumating ako. Makagulat kayo sa pwesto natin dahil iba yung mekaniko, iba yung place natin. Ito yung shop ko sa La Union mga sir, sa Aguo La Union. Location nito mga sumusakaling kayo dito ang pagawa or taga rito kayo. Address nito mga sir, San Joaquin Norte, Aguo La Union. Along din siya ng MacArthur Highway, tapat siya ng McDo. Yan yung palatandaan natin o pinaka landmark. At syempre kapag ganito yung gagawin, 2 days bago matapos, gawa kasi ng yung pisa na ilalagay natin dito sa makina na to, manggagaling pa ng Maynila. At ngayon, in-order ko na yung pisa nito. Bukas ng umaga, pipick upin ko sa Partas. Malapit lang din naman yung boat nila dito, yung pinagkiklaiman ng mga padala. Kaya ito pinaghihiwalay na, hindi ko na sa inyo na iparanig. Doon na lang tayo mismo sa actual. Nakita lang din ni sir yung aking mga vlog saka mga post na may shop tayo dito, kaya nagawi siya dito. At syempre kapag overhaul, medyo mas mababa yung labor natin dahil ang concern kasi nito maingay, at sabi ng iba tensioner. Chinek ko naman yung tensioner, okay naman. Kaso kailangan natin na actual na makita. Yun, paghihiwalayin muna natin yung kanyang makina sa kanyang chassis mga sir. Medyo may tanggalin yung kanyang stud sa may pantigas. Sige, paghiwalayin muna natin para hindi umaba yung video natin mga sir. Okay, ayan naging dalawa na yung makina, yung motor. Ayan yung wakwalwalin natin. At syempre kailangan natin ng lagayan para lahat ng mga pagkakalas-kalasin ay doon natin siya ilalagay. Yung may-ari nito mga sir, taga Pugo pa, Pugo La Union papuntang Baguio. At iiwan niya to kasi bukas pa ng umaga natin matatapos to. Gawa kasi na yung pisa doon pa manggagaling sa Maynila. Mga gulong ngayon meron din ako dyan, meron din tayong tire changer. Ayan, may mga pisa tayo. Ayan, nakakover yan dahil ayun nga, bumili pa ako ng acrylic. At yung nakakover na yun, yung CBR ko, yan yung binibenta ko. Sa akin din yung dalawa na yan. At ito rin yung Click galing Maynila. Yan. Yan yung ginagawa kong service habang hindi pa naman nabibili. Pag may bumili, wala na service. Kasi yan ang gagawin ko yan. Suzuki Export. Yan ang magiging service natin ulit.
Binuksan na yata ito eh. May sealant na. I-stock. Nabuksan na to, ano? Buksan na sir. Ayan, may mga sealant to. Oh, Rin-impress nga nila sir. Ewan ko ano. dito ba? Ay, isa lang. Ito. Kapag ka nag-engine refresh tayo, huwag nyong hayaan na nilalagyan ng sealant. Useless po yan. Sayang lang. Kaya hindi pwedeng kapag magpapa-engine refresh ka nang wala kang papalitan, ay useless pa rin. Ayan o. Yan. Mayroon siyang parang parting ito maitim. Saka may gas-gas na. Kaya obligado papalitan natin yan. Siguro ni-refresh to, nilinisan lang, kinarbon lang siya. Yan, dito naman sa kabila. Okay, doon naman sa kabila ang titirahin natin. Pero yung rocker arm, pump shaft, check pa rin natin yan. Yung head na walwal na-check na rin natin yung kanyang rocker arm, intake saka exhaust ay goods naman. Hanggang sa camshaft, na-check naman, goods naman. Hanggang sa valve guide, na-check naman, goods naman. Yeah. Ito lang yung naiiwan dyan. Tatanggalin mo ito yung isang side. Tunog kulig-lig to mga sir. Connecting rod. Ayan, papasin nyo mga sir. Hindi siya natanggal, hindi siya sumama, saka hindi siya kalampag. Ayan, tatanggalin natin ito, pupupukin natin ito. So ito, malit na rin, siguro bumusal yan, kaya tinabasan ng grinder. Ada, pupukumagnan ko. Yan, ito yung papalitan natin. Kakaiba yung amoy nya. Tapos yung bearing papalitan. Tapos na tayo nag-disassemble. At ito ay kikinisin na, lilinisan na. Para bukas ang umaga, sasalpak na natin yung bago nating mga pisa. Pakita ko rin sa inyo bago natin bawin. Shortcut na natin to sa paglilinis. Makikita nyo naman yan na malinis na pagka inasimbol na natin. Ito lang mga sir, nalinisan na natin yung kanyang crankcase. At andito na yung pisa na pinikap ko dun sa, sa patas. Ilalagay na yung yung valve seal dito. Black, sigunyal, ayan, saka yung sigunyal bearing. Lahat ng ginamit natin mga sir ay original. Ito yung yan, kaka-pick up ko lang ngayon. At naiwan yung yung pangkuan, butane. Kaya kukunin ko muna yung pang butane. Yung pangpapain natin dito. Yan, lahat yan original mga sir. Galing sa Maynila yan mga sir. Yan. Sigunyal, saka yung sigunyal bearing, ayan na. Isang set na yan. Sige, kunin ko muna yung pang kasi naiwan sa bahay. Ito na yung bago natin, nilulubog na natin dito.
Ito yung bearing niya. Yan, lahat original ginamit natin dyan. Yan. Okay, nalubog na yung bagong bearing. Tapos papainitan naman to ng butane. Ayan, so paggamit natin ng butane para mailubog natin yung sigunyal, kasi hindi naman natin kayang ilubog yan nang hindi pinapainitan. May mga special tools na hinahatak dun sa kabila. Pero sa atin, painitan na lang natin para isang salpak mo lang ganun, pasok na agad. Okay, painitin muna natin sa loob ng 15 minutes mga sir, para hindi umaba yung video natin. Cut na lang muna natin ito. Ito ba sa nalabog na natin yung bago nating sigunyal at nailagay na rin yung crankcase. Huwag nyo rin kakalimutan, sa crankcase na to mayroon siyang dowel pin na may kahabaan ng konti, isa dito, para hindi paling ang crankcase. Isa rin kasi yun sa mga nakakabutas. Yan, iniikpitan na natin yung mga stud, mga bolt, crankcase bolt. Tapos sunod natin yung bagong block. Ayan, ilagay na rin yung hose saka yung tornilyo, pati yung piston lalagay mo natin. Okay, sunod natin yung piston saka yung ring. Sa piston saka sa ring, segregate nyo lang yung yung ating mga gap ng piston ng ring. Yan, sa piston pin yan, babaguhin natin. Okay, lahat original mga sir ginamit. Yan, lalagay muna natin sa kanyang piston. Yan, kabit na yung piston ring, dowel pin, bagong base gasket. Huwag nyo lalagyan ng sealant yan. Black, langsan, para hindi mahirap ibalik. Ayan, kabit na yung black. Susunod naman natin dyan yung mga pisa dito, tapos timing chain sa chain guide. Okay, ayan, naikabit na. Tsaka ito, dapat sipatin yung mabuti ito, dapat saktong-sakto. Timing chain, ayan, okay na. So naman natin yung yung gasket. Sa gasket naman ito, huwag niyo lalagyan ng sealant to. Kung 125 yung gagamitin nyo, pag 150 wag pang 150. Magkaiba sa 150 sa 125 mga sarap. Pagkakatalo yan sa butas, overheating ang kalaban natin dyan. Okay, nakabit na yung cylinder head. Yung valve seal ng mga sila na ikabit na rin yan. Tapos TDC, kahit walang magnito, may tatap din nyo pa rin yan. Yung itong pasukan ng konya, tapat nyo rito. Yan, yan. Tapos ganyan naman sa may cams. Yan, tornilyo na lang kulang. Tsaka tornilyo rito sa stud. Swing arm, tambucho, water pump. Pwede natin ikabit yan dyan. Ayan mga sala, nakatayo na dahil nabuo na natin yung kanyang makina. Panggilid na lang, tensioner. Ayan, pwede na natin isalpak yan sa kanyang chassis mga sala. Nilinis na rin natin yung kanyang panggilid. Tapos yung oil seal, saka yung ignition coil, pati yung bracket nya. Ayan mga sir, nakikabit na natin yung engine sa kanyang chassis. Ibabalik na lang natin yung kanyang mga sensor. Tapos mamaya lagyan natin lang yung sakulan. Pagkabalik lahat-lahat, titestingin natin kung maingay pa rin. Ayan, kabit mo natin lahat-lahat. Okay, ano mo kasi na? Maandar na. Tapos sisit natin yan para sa first change oil 500 km.
Okay, diagnose naman. Okay, diagnose natin para ma-reset natin. Tapos makuha din natin yung saktong-saktong engine speed or yung RPM or minor. Ayan, gamit natin na pang reset yung MST 500 Pro. Meron din ako niyan dito sa sa La Union mga sir. Sakto ba? Okay. Okay, sakto naman. 1,500 plus 200 kaya dapat maglalaro lang yan sa 1617. Yan, okay na. Sakto-sakto. Wala rin error code to mga sir kaya walang problema. Okay, pabalik na natin yung nandito nya. Saka yung ayan. At magbo-bull race pa. At syempre, goods na to. Painitin na lang to. Checkin kung mayroong linkage or overheating. Yan. Ayan mga sir, nabagyan natin yung kanyang upuan mga sir dahil goods na. Yan. Yung ball race na lang yung kulang nito. Tapos makakawin na rin sir.